Sa mismong gabi ng Noche Buena, habang nag-aayos ng mesa si Maya, nadurog ang kanyang mundo sa isang marahas na katotohanan. Ang asawa niyang si Anton at ang sarili niyang biyenan na si Doña Carmen ay masayang nagtatawanan habang pinaplano ang pagpapalayas sa kanya kapalit ng isang batang kabit. Akala nila ay mananatili siyang bulag at bingi. Ngunit sa likod ng kanyang mga luhang pumapatak sa litson, may isang matibay na planong sisira sa kanilang lahat. Sino ang tunay na pulubi? Sa pagtatapos ng gabi, sisimulan na natin ang tahimik na pagbawi. Hindi ko na siya masikmura. Parang isang luma at kupas na kurtina si Maya sa bahay na ito. Nakakasawa na ang mukha niya, ang boses niya, pati ang amoy ng kusina na palaging kumakapit sa balat niya. Ang boses na iyon, ang boses ni Anton na 7 taon kong pinakinggan ng may pagmamahal, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng hapon. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kaniyang tufang. Bitbit ang isang tray ng bagong timplang kape at ang paborito niyang suman na maingat kong binalot sa dahon ng saging. Galing pa ito sa probinsya. Pinabili ko pa sa aking ama para lamang mapasaya ang asawa ko sa gitna ng paghahanda namin para sa Paskong darating. Konting tiis na lang. Anak, sagot ni Doña Carmen. Ang biyenan ko, na itinuring ko ng higit pa sa sarili kong ina. Nararamdaman ko ang lamig ng kaniyang tinig. Isang uri ng panlalamig na kailanman ay hindi ko inakalang itatago niya sa likod ng kaniyang mga ngiti. Pagkatapos ng Noche Buena, kapag nakuha na natin ang pirma niya sa mga dokumento ng lupa, maaari mo na siyang itapon. Hayaan mo. Handa na ang silid para kay Clara. Iyon ang babaeng nararapat sa iyo, mayaman. Maganda. At higit sa lahat, kayang magbigay ng tagapagmana sa pamilya natin. Sa isang saglit, tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang tray na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod hanggang sa ang tasa ng kape ay dahan-dahang tumagilid. Ang mainit na likido ay dumaloy sa aking mga daliri. Nakakapaso. Nakakasunog. Ngunit mas masakit ang apoy na unti-unting tumutupok sa aking puso. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako nakahinga. Ang amoy ng kape na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa ay tila naging amoy ng kamatayan ng aking mga pangarap. Dahan-dahan akong napasandal sa malamig na pader ng pasilyo. Ang bawat dekorasyon ng Pasko na maingat kong isinabit sa bahay na ito, ang mga parol na sumisimbolo sana ng liwanag. Ang mga Christmas lights na nagniningning ay tila mga matatalim na mata na pinagtatawanan ang aking kamangmangan. Sa loob ng 7 taon, naging alipin ako ng kanilang pagmamahal. 7 taon akong nagtiis sa mga sermon ni Doña Carmen. 7 taon kong ibinigay ang bawat sentimo ng aking kinikita mula sa maliit kong negosyo para lamang pambayad sa mga utang ni Anton. Isang gamit lang siya. Muling hirit ni Anton, na sinundan ng isang malakas na tawa na tila sumusuntok sa aking dibdib. Isang gamit na kailangang palitan kapag sira na, at si Maya, matagal na siyang sira. Ang bawat salita ay tila isang munting karayom na itinutusok sa aking kaluluwa. Dahan-dahan, hanggang sa wala nang matirang puwang para sa sakit, nanatili akong nakatayo doon. Ang kape ay patuloy na pumapatak mula sa tray patungo sa mamahaling alpombra. Lumilikha ng isang madilim na mantsa na tila sumasalamin sa aking nadungisang dangal. Walang luhang lumabas sa aking mga mata. Marahil ay dahil sa sobrang pait. Kahit ang aking mga luha ay natuyo na sa loob ng aking katawan. Nais kong sumigaw. Nais kong sipain ang pintuang iyon at ipamukha sa kanila na ako ang nagpapakain sa kanila. Na ang bahay na tinitirhan nila ay nakatayo dahil sa aking pagod.
Ngunit may isang bahagi ng aking isipan na biglang naging kasing lamig ng yelo. Inihinga ko ng malalim ang lahat ng galit at hapdi. Ipinikit ko ang aking mga mata at sa dilim ng aking gunita, nakita ko ang aking sarili hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng marunong lumaban sa paraang hindi nila inaasahan. Dahan-dahan akong tumalikod. Maingat ang bawat hakbang ko pabalik sa kusina. Tinitiyak na walang tunog na makakarating sa kanilang mga pandinig. Ibinalik ko ang tray sa lababo. Pinanood ko ang pag-agos ng tubig. Hinuhugasan ang mantsa ng kape sa aking mga kamay. Ngunit alam kong ang mantsa sa aking puso ay mananatili habang buhay. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na langit na unti-unting nilalamon ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na naglaro sa aking isipan. Kasing pait ng lason na nananalaytay sa aking mga ugat. Hanggang kailan kayang magtiis ng isang pusong itinuring na basura bago ito maging isang apoy na tutupok sa lahat ng nagpahirap sa kaniya. Nakahanda na ang lahat para sa Pasko. Ngunit sa taong ito, hindi pag-ibig ang ihahain ko sa hapagkainan. Ang gabi ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa buong kabahayan. Habang nakaupo ako sa gilid ng aming kama, pilit kong pinapakalma ang bawat tibok ng aking puso na tila isang tambol na nagwawala sa aking dibdib. Ang bawat sulok ng silid na ito, ang bawat gamit na maingat kong pinili mula sa mga kurtinang kulay asul hanggang sa mga litrato namin ni Anton na nakasabit sa dingding ay tila mga piping saksi na ngayon ay kumukutya sa aking pagiging bulag. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto. Pumasok si Anton. Ang kaniyang mukha ay walang bakas ng kahit anong konsensya. Hubad ang kaniyang barong. At ang amoy ng alak at mamahaling pabangong alam kong hindi ako ang bumili, ay agad na humalo sa hangin. Maya, bakit hindi ka pa natutulog? At bakit madilim dito? Tanong niya, sa isang tonong tila ba wala siyang sinabing masama tungkol sa akin kanina lamang. Lumapit siya at hinalikan ako sa noo. Dati, ang bawat halik niya ay tila isang basbas ng langit. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay isang malalamig na uod ang gumagapang sa aking balat. Masama lang ang pakiramdam ko. Anton, marahil ay dahil sa pagod sa paghahanda para sa Noche Buena. Sagot ko. Ang aking boses ay matatag, kahit na ang loob ko ay parang isang basong dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Kailangan mong maging malakas. Alam mo naman si Mama. Ayaw niya ng palaging may sakit sa bahay na ito. Isipin mo na lang ang utang na loob natin sa kaniya. Kung hindi dahil sa kaniya, wala tayo sa posisyong ito ngayon. Wika niya habang humihiga at ipinikit ang kaniyang mga mata. Utang na loob. Ang dalawang salitang iyon ang naging tanikala na gumagapos sa akin sa loob ng 7 taon. Palaging ipinapaalala ni Doña Carmen na sila ang nagligtas sa akin mula sa kahirapan. Ngunit ang totoo, ang sarili kong mga magulang ang unti-unti nilang pinapatay sa pamamagitan ng pagkuha sa kanilang mga pinaghirapan. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ay naroon na ako sa kusina. Hindi dahil sa kailangan, kundi dahil kailangan kong humanap ng ebidensya. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa malaking piging, pumasok ako sa maliit na silid-imbakan ni Doña Carmen kung saan itinatago ang mga lumang dokumento ng pamilya. Doon, sa ilalim ng mga lumang resibo, natagpuan ko ang isang folder na may pangalan ni Anton. Nang buksan ko ito, tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Hindi lamang ito tungkol sa mga utang. May mga dokumento doon na nagpapakita na ang aming ancestral house sa probinsya, ang bahay na pinaghirapan ng aking ama sa loob ng 30 taon sa ibang bansa,
ay ginamit ni Anton bilang kolateral sa isang loan na hindi ko alam at ang perang nakuha niya. Ipinambili ng isang condo unit sa pangalan ng isang babaeng hindi ko kilala, si Clara. Anong ginagawa mo rito? Maya, ang boses ni Doña Carmen ay tila isang kagat ng ahas sa aking likuran. Mabilis kong isinara ang folder at hinarap siya. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kaniyang mga mata ay nanunuri. Tila binabasa ang bawat takot sa aking mukha. Naghahanap lang po ako ng dagdag na mantel. Akala ko po ay narito. Mahinahon kong sagot. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga daliri sa loob ng bulsa ng aking apron. Lumapit siya sa akin. Ang kaniyang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng awtoridad. Hinawakan niya ang aking baba at inangat ang aking mukha. Maya, tandaan mo ang lugar mo sa bahay na ito. Pinulot ka lang namin. Huwag kang magmamarunong o maghahanap ng mga bagay na hindi para sa iyo. Ang tungkulin mo ay pagsilbihan ang anak ko at siguraduhing hindi mapapahiya ang pamilya Ferrer. Maliwanag ba? Opo. Maliwanag po. Sagot ko. Habang sa loob ko ay bumubuo na ako ng isang sumpa. Hindi na ako ang Maya na maaari ninyong yurakan. Bago ako lumabas ng silid, nahagip ng aking mata ang isang maliit na paper bag sa ibabaw ng mesa ni Doña Carmen na galing sa isang botika. Dahil sa kuryosidad at sa kakaibang kaba, dahan-dahan ko itong sinilip nang lumingon si Doña Carmen sa kaniyang katulong. Isang puting kahon ang naroroon. Isang pregnancy test kit. At may nakasulat na maliit na note sa itaas nito gamit ang pamilyar na sulat kamay ni Anton para sa ating magiging prinsipe. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila naglaho. Pakiramdam ko ay nahuhulog ako sa isang madilim na bangin na walang katapusan. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon, ito ay naging isang pisikal na bigat na dumudurog sa aking mga buto. Hindi lamang nila ako ninakawan ng pera at dangal ninakawan din nila ako ng karapatang maging ina sa sarili kong tahanan. Lumabas ako ng silid na parang isang bangkay na naglalakad. Sa gitna ng sala, nakita ko ang aking sarili sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang masayahing Maya na puno ng pangarap. Ang babaeng iyon ay may mga matang kasing lalim ng dagat at kasing talim ng kidlat. Hinawakan ko ang aking tiyan. Ang bahagi ng aking katawan na palaging sinasabi ni Doña Carmen na baog at walang silbi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung ang digmaang ito ang gusto ninyo, ibibigay ko sa inyo ang isang laban na hindi ninyo makakalimutan. Ngunit ang hindi ko alam, habang naglalakad ako pabalik sa kusina, may isang pares ng mga mata ang kanina pa pala nakamasid sa bawat galaw ko mula sa itaas ng hagdanan. Isang taong maaaring sumira o tumulong sa aking susunod na hakbang. Anak, bakit tila mas payat ka ngayon? Hindi ka ba pinapakain ng tama sa Maynila? Ang boses ni tatay ay tila isang malambot na haplos sa aking sugatang kaluluwa. Nakaupo kami sa maliit na beranda ng aming lumang bahay sa probinsya. Ang sariwang amoy ng mga puno ng mangga at ang malamyos na ihip ng hangin ay dapat sanang nagbibigay sa akin ng katahimikan. Ngunit bawat segundo ng pananatili ko rito ay tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa aking dibdib. Tiningnan ko ang kaniyang mga kamay na puno ng kalyo, tuyot, at nanginginig na sa katandaan. Iyan ang mga kamay na nagtrabaho ng 30 taon sa ilalim ng nakakapapasong sikat ng araw sa ibang bansa para lamang mabigyan ako ng magandang buhay. At ngayon, ang kinabukasang binuo ng mga kamay na iyon ay dahan-dahang ninanakaw ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Maayos naman po ako. Tay,
Marami lang talagang ginagawa sa opisina at sa bahay dahil malapit na ang Pasko. Pagsisinungaling ko. Habang pinipilit kong lunukin ang mapait na bara sa aking lalamunan. Bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa aking dangal. Naku, itong si Anton talaga. Napakabait na bata. Singit ni nanay habang inilalapag ang isang plato ng mainit na kakanin sa aming harap. Sabi niya sa amin noong huli siyang bumisita rito. Kailangan daw nating invest ang pensyon ng tatay mo para mas lumaki ang pera. Para raw may mamanahin ang magiging apo namin sa inyo. Napakaswerte mo sa asawa mo. Maya, ang kakanin na nasa aking harap ay tila naging abo sa aking paningin. Ang tiwala ni nanay, ang pag-asa sa kaniyang mga mata, ay tila isang mabigat na pasanin na hindi ko na kayang dalhin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kaniya na ang invest na sinasabi ni Anton ay napunta sa isang marangyang kondo para sa kaniyang kabit. Gusto kong sabihin na ang perang pinaghirapan ni tatay ay ginagamit na ngayon pambili ng mga mamahaling gamit para sa sanggol na hindi ko kailanman magiging anak. Dahan-dahan akong tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Sa silid kung saan itinatago ni tatay ang kaniyang mga legal na dokumento. Sa loob ng kaniyang lumang kabinet, na amoy alikabok at lumang papel, hinanap ko ang katotohanan. Natagpuan ko ang isang piraso ng papel, isang special power of attorney na may pirma ni tatay. Isang dokumentong nagbibigay kay Anton ng buong karapatan na kontrolin ang lahat ng ari-arian at pensyon ni tatay. Ang pirma ni tatay ay nanginginig. Tila isang pagsusumamo na huwag siyang saktan. At sa ibaba nito, ang pirma ni Anton ay matatag at mapangapi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng galit na hindi ko akalaing kaya kong maramdaman. Hindi lamang ito galit para sa aking sarili. Ito ay galit para sa dalawang matanda na walang ibang ginawa kundi magmahal at magtiwala. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag sa likuran ko. Mabilis kong itinago ang papel sa loob ng aking bag. Maya, may hinahanap ka ba? Tanong ni nanay. Ang kaniyang tinig ay puno ng pag-aalala. Wala po. Nay, may kinuha lang po akong gamit. Sagot ko habang humaharap sa kaniya. Pinilit kong ngumiti. Kahit na ang pakiramdam ko ay dinudurog ang aking puso sa loob ng isang makina. Bago ako umalis ng hapon na iyon, niyakap ko ng mahigpit si tatay. Ang kaniyang katawan ay tila mas maliit na ngayon. Mas marupok. Tay, huwag po kayong mag-alala. Ibabalik ko ang lahat ng sa inyo. Pangako po iyan. Bulong ko sa kaniyang tenga. Isang pangakong mas matimbang pa sa aking sariling buhay. Habang nakasakay ako sa bus pabalik ng Maynila, pinanood ko ang paglipas ng mga ilaw sa kalsada. Ang dilim ng gabi ay tila sumasalamin sa kawalang katiyakan ng aking hinaharap. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may isang liwanag na unti-unting nag-aapoy sa aking kalooban, isang malamig na determinasyon na hindi titigil hanggat hindi nagbabayad ang mga taong gumiba sa aming pamilya. Biglang nag-vibrate ang telepono sa loob ng aking bag. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello, mahina akong sagot. Maya, ito si Gabriel. Natanggap ko ang mga dokumentong ipinadala mo sa email. Mas malala pa ito sa inaakala natin. Maya, hindi lang ang bahay niyo ang kinuha niya. May nakita akong dokumento na nag-uugnay sa kumpanya mo sa isang ghost project ni Anton. Kung hindi tayo kikilos ngayon, ikaw ang makukulong sa mga utang na siya ang gumawa. Ang boses ni Gabriel ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. Ang bawat salita niya ay nagpabigat sa hanging aking hinihinga. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtataksil sa kama.
Ito ay tungkol sa isang planong sirain ako ng tuluyan. Anong dapat nating gawin? Gabriel, tanong ko. Ang aking boses ay puno ng panginginig, ngunit may halong tigas. Kailangan nating magkita. Ngunit mag-ingat ka. Maya, may mga taong sumusunod sa iyo. Huwag kang lilingon. Manatili ka lang sa loob ng bus hanggang sa makarating ka sa terminal. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Ramdam ko ang malalamig na pawis na gumagapang sa aking likuran. Tumingin ako sa bintana at sa refleksyon ng salamin. Nakita ko ang isang itim na sasakyan na kanina pa pala nakasunod sa bus na kinalululanan ko. Ang laro ay nagsimula na. At ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng isang manipis na sinulid sa gitna ng isang nag-aapoy na bangin. Saan ka na naman nagsusuot? Siguraduhin mong nakauwi ka na bago maghapunan dahil may bisita si Mama. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin sa harap ng mga kaibigan niya. Ang text na iyon mula kay Anton ay tila isang hagupit ng latigo habang pababa ako ng bus sa gitna ng maingay na terminal. Hawak ko ang aking cellphone ng mahigpit. Ramdam ang panginginig ng aking mga daliri. Habang ang ibang mga pasahero ay nagmamadaling mayakap ang kanilang mga pamilya, ako ay nakatayo sa gitna ng usok at ingay. Tila isang estranghero sa sarili kong lungsod. Ang bawat salita ni Anton ay puno ng pag-uutos. Walang kahit katiting na pag-aalala kung nakarating ba ako ng ligtas mula sa probinsya. Nakalulunod ang pakiramdam ng pagiging balewala. Ang lalaking ito na pinangakuan kong mamahalin sa harap ng dambana ay itinuturing na lamang akong isang palamuti na kailangang ilabas kapag may bisita at itatago sa kusina kapag tapos na ang palabas. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang unting pagbigat ng aking mga balikat. Tila ba ang lahat ng dumi at usok ng terminal ay pilit na pumapasok sa aking dibdib. Maya, isang pamilyar na boses ang bumasag sa aking naglalakbay na diwa. Sa di kalayuan, nakatayo si Gabriel sa tabi ng isang simpleng sasakyan. Hindi siya nagbago, ang kaniyang mga mata ay nananatiling puno ng kalmado at malasakit. Isang matalas na kaibahan sa mapang-aping titig ni Anton. Lumapit siya sa akin at kinuha ang mabigat kong bag nang walang sabi-sabi. Ligtas ka na rito. Mahina niyang saad. Ang kaniyang boses ay tila isang kumot na bumabalot sa aking nanginginig na katawan. Dinala ako ni Gabriel sa isang maliit at tahimik na silid sa kaniyang opisina. Ang amoy ng mga lumang libro at kape ay nagbigay sa akin ng pansamantalang ginhawa. Ngunit nang ilatag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa, muling bumalik ang kaba sa aking dibdib. Maya, tiningnan ko ang mga papeles ng kumpanya mo. Simula ni Gabriel. Ang kaniyang mukha ay naging seryoso. Hindi lang pera ang kinukuha nila sa iyo. Ginamit ni Anton ang iyong pirma para sa isang serye ng mga transaksyon sa labas ng bansa. Ang kumpanyang itinayo mo ng may dugo at pawis ay ginagawa nilang panakip sa mga iligal na gawain ni Doña Carmen. Kapag pumutok ang isyong ito, ikaw ang haharap sa korte. Hindi sila. Tumingin ako sa dokumentong itinuro niya. Ang aking sariling pirma, isang pirma na ibinigay ko ng may buong tiwala, ay ngayon ay naging tali na nakapulupot sa aking leeg. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. At sa sobrang kaba ay hindi ko na malayang nasagi ko ang tasang mainit na kape sa mesa. Agad na lumapit si Gabriel at hinawakan ang aking kamay. Huwag kang matakot. Narito ako. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa iyo. Napatingin si Gabriel sa aking palad. Napansin niya ang mapulang marka ang paso mula sa kape na natapon sa akin noong narinig ko ang usapan ni na Anton at Doña Carmen sa unang pagkakataon. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng aking sugat. Ang kaniyang paghawak ay puno ng pag-iingat.
Tila ba isa akong mamahaling kristal na baka mabasag sa isang maling galaw. Sino ang gumawa nito sa iyo? Maya, tanong niya. Ang kaniyang boses ay may halong galit at lungkot. Hindi ako nakasagot. Paano ko sasabihin na ang pasong ito ay simbolo ng aking pagiging tanga, na ang sugat sa aking balat ay maliit na bahagi lamang ng sugat na nilikha ng aking asawa sa aking puso sa loob ng maraming taon. Walang sino man ang nagtanong sa akin kung masakit ba. Walang nagtanong kung kaya ko pa ba. Ang lahat ay nakatuon lamang sa kung ano ang maaari kong ibigay, kung paano ko sila mapaglilingkuran. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Pagpapatuloy ni Gabriel nang mapansin ang aking pananahimik, may paraan para mabawi natin ang lahat. Pero kailangan nating makuha ang orihinal na titulo ng lupa sa probinsya na itinatago ni Doña Carmen sa kaniyang vault. Iyon ang tanging ebidensya na magpapatunay na hindi legal ang pagkakasangla ng ari-arian ng mga magulang mo. Tumango ako. Dama ang isang bagong uri ng lakas na untunting nabubuo sa aking kalooban. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit mas matimbang na ngayon ang kailangan kong gawin para sa aking pamilya. Gagawin ko. Gabriel, kahit ano. Wika ko, nang may determinasyon. Naglakad kami palabas ng opisina, patungo sa kaniyang sasakyan. Ngunit bago pa man kami makarating, isang pamilyar na tunog ng marahas na paghinto ng sasakyan ang narinig namin sa kalsada. Isang itim na SUV ang humarang sa aming daan. Bumukas ang pinto at lumabas si Anton. Ang kaniyang mukha ay mapula sa galit. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa aming dalawa ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay tila kulog na gumitla sa tahimik na gabi. Kaya pala, hindi ka makauwi agad. Dahil kasama mo ang lalaking ito, sigaw ni Anton. Habang mabilis na lumalapit sa amin, akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa niyo, Maya? Bumalik ka sa sasakyan, ngayon din, bago ko makalimutan na asawa kita. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Gabriel sa aking braso. Tila sinasabi sa akin na huwag akong matakot. Ngunit ang tingin ni Anton ay hindi lamang sa akin, kundi sa envelope na hawak ko, ang envelope na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kaniyang kasalanan. Mapait na ngumiti si Anton. Isang ngiting tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Ibigay mo sa akin ang dokumentong iyan. Maya, huwag mong pilitin na gawin ko ang ayaw kong gawin sa harap ng kaibigan mo. Ang hanging umiihip sa paligid namin ay tila naging kasing talim ng mga patalim. Sino ang dapat kong paniwalaan? Ang lalaking nangako ng pag-ibig, ngunit naging anino ng kamatayan? O ang lalaking nag-aalok ng tulong, ngunit maaaring maging mitsa ng aking tuluyang pagkawasak? Ibigay mo sa akin ang envelope na iyan. Maya, bago ko tuluyang makalimutan na asawa kita, ang boses ni Anton ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng kalsada. Nanlilisik ang kaniyang mga mata. Ang uri ng tingin na dati ay puno ng pagsinta, ngunit ngayon ay puno na ng lason at pagbabanta. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga daliri sa loob ng bag, kung saan mahigpit kong hawak ang mga dokumentong naglalaman ng katotohanan, ang mga papel na magliligtas sa aking mga magulang at maglulubog sa kaniya sa hukay ng sarili niyang mga kasalanan. Sa likod ni Anton, ang marangyang SUV na binili gamit ang perang kinuha niya sa pensyon ni tatay ay tila isang halimaw na naghihintay sa dilim. Isang mapait na irony ang sumampal sa akin, ang kamay na dati kong hinahawakan sa tuwing natatakot ako. Ay siya na ngayong dahilan ng aking pinakamalaking sindak. Hindi ito sa iyo. Anton. Mahina ngunit matatag kong sagot. Naramdaman ko ang bahagyang pag-abante ni Gabriel sa aking tabi.
Ang kaniyang presensya ay tila isang pader na nagbibigay sa akin ng proteksyon. Attorney, huwag kang makialam dito. Usapang mag-asawa ito. Bulyaw ni Anton kay Gabriel, bago muling ibinaling ang kaniyang galit sa akin. Maya, huwag mong subukan ang pasensya ko. Alam mo kung anong kayang gawin ni Mama. Isang tawag ko lang sa probinsya. Baka bukas ay wala na kayong uuwian doon. Ang banta na iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking buong pagkatao. Ang takot para kay tatay at nanay ay muling gumapang sa aking dibdib. Wala akong nagawa, kundi ang dahan-dahang bumitaw sa proteksyon ni Gabriel at sumama kay Anton. Ang bawat hakbang ko patungo sa kaniyang sasakyan ay tila paglalakad patungo sa sarili kong bitayan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng semento. Hindi nagsasalita si Anton. Ngunit ang marahas niyang pagpihit sa manibela at ang kaniyang mabilis na paghinga ay sapat na upang malaman ko ang bagyong nagbabanta. Pagdating namin sa mansyon, hindi niya ako pinagbuksan ng pinto. Sa halip, hinila niya ako papasok sa loob. Direkta sa malaking sala kung saan naghihintay si Doña Carmen. Ngunit hindi lamang ang biyenan ko ang naroon. Sa aking paboritong upuan, sa pwestong palaging inilalaan para sa akin tuwing Pasko, ay nakaupo ang isang babaeng mas bata sa akin. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na damit at sa kaniyang harap ay may mga sariwang prutas at gatas na tila ba isa siyang reyna. Maya, nandito ka na pala, wika ni Doña Carmen. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng peking tamis na tila lason na binalot sa asukal. Ito, si Clara. Simula ngayon, dito na siya titira. Maselan ang kaniyang pagbubuntis. At dahil ikaw naman ang sanay sa gawaing bahay, inaasahan kong ikaw ang mag-aalaga sa kaniya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang bawat dekorasyon sa paligid ko ay tila naging malalabo. Ang babaeng ito, ang babaeng sumira sa aking pamilya, ay nasa loob na ng aking pamamahay. Nakaupo sa aking upuan at dinadala ang anak ng aking asawa. Ma, bakit niyo siya dinala rito? Ang tanging lumabas sa aking nanginginig na mga labi dahil kailangan ng apo ko ng maayos na kapaligiran. Maya, sagot ni Doña Carmen habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa akin. Hinaplos niya ang aking pisngi. Ngunit ang kaniyang mga kuko ay tila bumabaon sa aking balat. Huwag kang magmamarunong. Tandaan mo ang utang na loob mo sa amin. Ngayon, pumunta ka sa kusina at ipaghanda mo ng mainit na sabaw si Clara. Siguraduhin mong masustansya. Para sa anak ni Anton. Tumingin ako kay Anton. Nagbabaka sakali na may makikita akong kahit katiting na awa sa kaniyang mga mata. Ngunit ang kaniyang tingin ay nakatutok lamang kay Clara. Puno ng pagmamahal na kailanman ay hindi ko naramdaman mula sa kaniya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Clara at hinalikan ito sa harap ko. Magpahinga ka na. Mahal, nandito na si Maya para asikasuhin ka. Bulong ni Anton na tila ba wala ako sa harap nila. Ang bawat salita ay tila isang munting karayom na itinutusok sa aking kaluluwa. Sa loob ng 7 taon, ako ang nagluto. Ako ang naglinis. Ako ang bumuhay sa pamilyang ito. At ngayon, ginagawa nila akong katulong ng babaeng umagaw sa lahat ng sa akin. Naramdaman ko ang panginginig ng aking tuhod habang naglalakad ako patungo sa kusina. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang kanilang tawanan sa sala. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa pinggan ay tila isang kumpas ng aking sariling pagluluksa. Habang hinahalo ko ang sabaw sa loob ng kusina, isang patak ng luha ang hindi ko na napigilan. Pumatak ito sa mainit na kalan.
lumikha ng isang munting usok na agad ding naglaho. Ito na ba ang katapusan ng aking pagtitiis? O ito na ang simula ng aking pinakamalaking sakripisyo? Biglang pumasok si Clara sa kusina. Nawala ang kaniyang maamong mukha sa harap ni na Anton. Nilapitan niya ako at kinuha ang baso ng tubig sa lamesa. Bago ito sadyang ibuhos sa sahig, nakakalinis ko lang. Ops, sorry. Mukhang madulas ang kamay ko. Wika niya nang may mapang-uyam ng ngiti. Pakilinis na lang, Maya. At bilisan mo ang sabaw. Nagugutom na ang baby ni Anton. Alam mo naman, baka kapag nagalit siya, pauwiin niya kayo ng pamilya mo sa lansangan. Napahigpit ang hawak ko sa sandok. Ang init ng kalan ay tila lumipat sa aking mga ugat. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses. Sa aking isipan ang bumulong. Hayaan mo silang magsaya ngayon, Maya. Dahil ang bawat pag-apak nila sa iyo ay magiging tuntungan mo patungo sa kanilang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng aking galit, isang bagay ang napansin ko sa leeg ni Clara. Isang kwintas na pamilyar sa akin. Isang kwintas na pag-aari ng aking yumaong lola, na matagal ko nang hinahanap sa loob ng mansyon. Paano napunta ang hiyas ng aking pamilya sa leeg ng isang magnanakaw? Ang bawat hininga ni Anton na lumalabas mula sa kaniyang bibig ay amoy alak at panis na kasinungalingan. Nakahiga siya sa aming kama. Natutulog ng mahimbing habang ang isang braso ay nakalaylay sa gilid. Sa kabilang silid, alam kong natutulog din si Clara. Suot ang kwintas ng aking lola na tila ba isa itong premyo sa kaniyang pagiging magnanakaw. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo sa madilim na sulok ng silid. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay tila na kuryente sa kaba. Ngunit ang aking isipan ay kasing linaw ng kristal. Ito na ang pagkakataon ko. Kanina, bago sila matulog, narinig kong nagmamayabang si Anton kay Doña Carmen tungkol sa isang malaking transaksyon na magaganap bago ang bagong taon, isang transaksyon na gagamit muli sa aking kumpanya bilang panakipbutas. Maingat akong lumapit sa kaniyang laptop na nasa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dahan-dahan kong binuksan ang takip nito. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa aking mukha. Tila isang sulo sa gitna ng madilim na kuweba. Kinakailangan ko ang password. Sinubukan ko ang kaniyang kaarawan mali. Sinubukan ko ang anibersaryo namin, isang mapait na tawa ang muntik nang lumabas sa aking bibig nang mapagtantong mali rin ito. Sa huli, nanginginig ang aking mga daliri habang itinatype ko ang pangalan ni Clara at ang petsa ng kumpirmasyon ng kaniyang pagbubuntis. Bumukas ang folder. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso sa nakita ko sa loob. Hindi lang ito tungkol sa pera ng mga magulang ko. Naroon ang mga digital na kopya ng mga kontrata na may huwad kong pirma. May mga mensahe rin doon sa pagitan nila ni Doña Carmen kung paano nila ako unt-unting lalasunin sa pamamagitan ng stress at aksidente upang makuha ang insurance policy na palihim nilang kinuha sa pangalan ko. Hayop kayo! Bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay gumaralgal sa tindi ng puot. Mabilis kong isinaksak ang flash drive na ibinigay sa akin ni Gabriel. Pinanood ko ang dahan-dahang pag-usad ng loading bar sa screen. Bawat segundo ay tila isang taon. Sa gitna ng paghihintay, napatingin ako sa isang litrato na nakasave sa desktop. Isang litrato naming tatlo ni Anton at Doña Carmen noong nakaraang Pasko. Nakangiti ako doon, puno ng pag-asa. Habang sila ay nakatingin sa akin na tila isang biktima na nakatakda ng katayin. Ang loading bar ay nasa 90% na nang biglang gumalaw si Anton. Narinig ko ang mahinang kaluskos ng mga kumot.
Mabilis kong ibinaling ang aking tingin sa kaniya. Ang kaniyang katawan ay tumagilid. At ang kaniyang mga mata ay dahan-dahang kumurap. Ramdam ko ang malalamig na pawis na dumadaloy mula sa aking noo patungo sa aking mga mata. Ngunit hindi ako kumurap. Hindi ako huminga. Maya. Bakit gising ka pa? Paus niyang tanong. Ang kaniyang boses ay puno pa ng antok at alak. Uminom lang ako ng tubig. Anton. Sagot ko. Pilit na pinapatatag ang aking tinig kahit na ang aking tuhod ay tila gawa sa jelly. Masyado kasing mainit ang pakiramdam ko. Patayin mo na yang ilaw. Nakakasira ng tulog. Ungol niya bago muling tumalikod. Sa huling segundo. Natapos ang pagcopy ng mga files. Mabilis ko itong hinugot at itinago sa loob ng aking damit. Ramdam ang talim ng bawat kanto ng flash drive sa aking balat. Ipinikit ko ang laptop at dahan-dahang bumalik sa aking higaan. Hindi ako nakatulog. Habang nakatingin ako sa kisame, nararamdaman ko ang bigat ng ebubidensyang hawak ko. Bukas. Kailangang makarating ito kay Gabriel. Bukas. Magsisimula na ang pagguho ng kanilang mundo. Kinaumagahan. Habang naghahanda ako ng almusal, lumabas si Clara mula sa kaniyang silid. Nakasuot siya ng isang manipis na pantulog. At ang kwintas ng lola ko ay nagniningning sa kaniyang leeg. Tila nangungutya. Maya, ipagtimpla mo ako ng gatas. Siguraduhin mong hindi masyadong mainit. Baka mapaso ang baby. Utos niya habang hila-hila ang isang upuan sa dining table. Tahimik akong sumunod. Habang inilalapag ko ang baso sa harap niya, sadyang idinikit ni Clara ang kaniyang kamay sa akin. At sa isang mabilis na galaw, hinila niya ang aking braso. Alam ko ang ginawa mo kagabi. Maya. Bulong niya. Ang kaniyang mga mata ay biglang naging matalas at puno ng malisya. Nakita kita sa labas ng kwarto ni Anton. Akala mo ba hindi ko alam na may itinatago ka? Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang baso ng gatas na hawak ko ay dahan-dahang nanginginig sa aking kamay. Sa pintuan ng kusina, nakatayo si Doña Carmen. Hawak ang kaniyang tungkod at nakatingin sa akin ng may malamig na ngiti. May gusto ka bang aminin sa amin? Maya. Kailangan pa nating tawagin ang mga tauhan ni Anton para kapkapan ka, tanong ni Doña Carmen. Ang boses niya ay tila isang hatol ng kamatayan. Napahigpit ang hawak ko sa baso. Ang sikreto ko ay nasa panganib. At sa sandaling ito, wala si Gabriel para tulungan ako. Ilabas mo ang kinuha mo. Maya, huwag mong hintayin na kaladkarin kita palabas ng bahay na ito na parang isang maruming basahan. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng kusina. Nakatayo siya doon. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa galit, habang ang kaniyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang tungkod. Sa kaniyang tabi, si Clara ay nakangisi. Isang ngising puno ng tagumpay. Habang dahan-dahang hinihigop ang gatas na ako mismo ang nagtimpla, naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang aking mga kamay na basang-basa pa mula sa paghuhugas ng mga pinggan ay dahan-dahang nanginig. Sa loob ng aking bulsa sa apron, nararamdaman ko ang bigat ng flash drive, ang tanging sandata ko laban sa kanila. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang malakas na tambol na nagwawala sa aking dibdib. Sapat na para marinig ng sino mang malapit sa akin. Wala akong kinuha. Mahina akong sagot. Pilit na pinapatatag ang aking boses kahit na ang aking tuhod ay tila gawa sa marupok na kawayan. Naghahanda lang ako ng almusal para sa inyo. Huwag mo akong lokohin, sigaw ni Doña Carmen.
Ang kaniyang boses ay tila isang matalim na latigo. Nakita ka ni Clara sa kwarto ni Anton kagabi. Alam naming may kinuha ka sa laptop niya. Ibigay mo sa akin ang dokumentong iyan ngayon din. Sa sandaling iyon, pumasok si Anton sa kusina. Hindi man lang siya tumingin sa akin nang may pag-aalala. Sa halip, lumapit siya kay Clara at hinawakan ang balikat nito. Tila ba ito ang biktima at ako ang kriminal? Maya, ibigay mo na ang kung anuman ang kinuha mo. Malamig na wika ni Anton. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Binigyan ka namin ng tirahan. Pinakain ka namin. At ito pa ang isusukli mo. Utang na loob. Muli, ang mga salitang iyon ay naging parang lason na ibinubuhos sa aking mga sugat. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako nakatulog para lamang ayusin ang kaniyang mga gulo sa negosyo, ay tila nalimutan na sa isang iglap. Pakiramdam ko ay dahan-dahang nadudurog ang aking pagkatao sa ilalim ng kanilang mga mapanghusgang tingin. Kapkapan niyo siya utos ni Doña Carmen sa dalawang lalaking tauhan na biglang lumitaw sa likuran niya. Naramdaman ko ang matinding kahihiyan. Ang bawat paghawak ng mga estranghero sa aking mga braso at bulsa ay tila isang marahas na paglapastangan sa aking dangal. Ngunit bago pa man nila ako mahawakan, isang mabilis na pag-iisip ang dumaan sa aking utak. Sa tabi ng lababo ay ang tumpok ng mga balat ng saging at tira-tirang pagkain na itatapon ko na sana. Sa gitna ng kaguluhan, nang kunwari ay matitisod ako, dahan-dahan kong hinulog ang flash drive sa loob ng basurahan. Sa ilalim ng malansang balat ng isda at madidikit na tirang kanin, hinalughog nila ang aking apron. Kinapkapan nila ang aking mga bulsa hanggang sa mapunit ang tela ng aking damit. Ngunit wala silang nahanap. Wala po. Ma'am, ulat ng isa sa mga tauhan, namutla si Clara. Ang kaniyang ngisi ay biglang naglaho at napalitan ng inis. Imposible. Sigurado akong may kinuha siya. Baka nilunok niya. Tama na sigaw ko. Ang aking boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Tumulo ang aking mga luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkapahiya. 7 taon ko kayong pinagsilbihan. 7 taon ko kayong itinuring na pamilya. At ito ang gagawin niyo sa akin. Kapkapan ako na parang isang pangkaraniwang magnanakaw. Napatingin si Anton sa sahig. Tila ba may konting kahihiyan na dumaan sa kaniyang mukha. Ngunit agad din itong nawala nang hawakan ni Clara ang kaniyang tiyan at dumaing ng sakit. Anton, ang baby. Parang sumasakit ang tiyan ko dahil sa stress na ito. Maarting wika ni Clara. Agad na naging aligaga si Anton at si Doña Carmen. Sina, Maya, lumayas ka na sa harap namin. Maglinis ka na lang ng kalat doon sa likod. At siguraduhin mong hindi ka lalabas ng bahay na ito hanggat hindi namin sinasabi. Naiwan akong mag-isa sa kusina habang dala-dala nila si Clara sa sala. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na semento na dumadagan sa aking balikat. Dahan-dahan akong lumapit sa basurahan. Kinuha ko ang flash drive mula sa gitna ng maduming kalat. Ang amoy ng panis na pagkain ay kumapit sa aking mga daliri. Ngunit hindi ko ito inalintana. Tumingin ako sa bintana. Sa sikat ng araw na tila hindi kayang abutin ang dilim sa loob ng bahay na ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala niyo ba ay talo na ako? Akala niyo ba ay nakuha niyo ang aking dangal sa bawat hapdi ng aking napunit na damit? Sa bawat luhang pumatak sa aking pisngi. Lalong tumitibay ang aking panata. Hindi niyo alam na ang basurang itinuring niyo sa akin ay siyang magiging mitsa ng inyong tuluyang pagkawasak. Ngunit habang tinitingnan ko ang flash drive, napansin ko ang isang bagay.
May isang maliit na crack sa gilid nito dahil sa pagkakahulog ko kanina. Gumagana pa kaya ito? Kung nasira ang tanging ebidensya ko, paano ko pa mababawi ang lahat bago ang gabi ng Noche Buena? Huwag kang bibigo sa akin. Please. Huwag ngayon. Ang bulong na iyon ay tila isang panalangin na nagmula sa kailaliman ng aking nangangatal na kaluluwa. Nakaupo ako sa sahig ng madilim na kusina, sa likod ng malaking refrigerator kung saan walang makakakita sa akin. Hawak ko ang flash drive na may bitak sa gilid. Dahan-dahang pinupunasan ang nanunuyong lansa ng isda na kumapit dito mula sa basurahan. Ang bawat haplos ko sa plastik na kasing laki lamang ng aking hinlalaki ay puno ng takot-takot na baka ang tanging pag-asa ko ay naging basura na rin gaya ng pagtrato nila sa akin. Naririnig ko mula sa sala ang malakas na tawanan nina Anton at Clara, kasabay ng tunog ng marangyang pagkalansing ng mga kubyertos sa gitna ng kanilang hapunan. Habang sila ay nagpapakasasa sa pagkaing ako ang nagluto, ako naman ay narito. Namamanhid ang mga paa. At ang tanging kasama ay ang amoy ng panis na pagkain at ang lamig ng semento. Ang kaibahan ng aming kalagayan ay tila isang lason na dahan-dahang sumasipsip sa natitira kong pasensya. Kinuha ko ang aking lumang tablet na itinago ko sa ilalim ng mga sako ng bigas. Nanginginig ang aking mga kamay habang isinasaksak ang flash drive. Ang bawat segundo ng paghihintay sa pag-ilaw ng screen ay tila isang habambuhay na paghihirap. Nang sa wakas ay lumitaw ang icon ng folder. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking pisngi. Gumagana pa. Ang katotohanan ay buhay pa. Mabilis kong ipinadala ang lahat ng files kay Gabriel sa pamamagitan ng isang lihim na koneksyon. Pagkatapos ng ilang minuto, nag-vibrate ang aking telepono. Maya, nakuha ko na. Ang text ni Gabriel. May magandang balita ako. Nakita ko sa mga papeles ng tatay mo ang isang lumang dokumento ng kumpanya. Bago siya pumanaw, inirehistro niya ang pangalan mo bilang sole proprietor ng pangunahing asset ng kumpanya bago pa man ito isinama sa merger ni na Anton. Ibig sabihin, ang lahat ng pirma ni Anton sa paglilipat ng pera ay ilegal dahil wala siyang autoridad sa mga account na ito. Naramdaman ko ang isang uri ng kuryente na dumaloy sa aking katawan. Ang aking puso na kanina lamang ay tila isang ibon na may bali ang pakpak. Ngayon ay tila nais lumipad sa tuwa. Sa loob ng 7 taon. Ang kumpanyang iyon ang naging anak ko ang bawat pawis at puyat ko ang nagpalaki roon. At ngayon, ang batas mismo ang magbabalik nito sa akin. Anong susunod nating gagawin? Mabilis kong itinext pabalik. Hahayaan nating isipin ni Anton na nanalo siya. Sagot ni Gabriel. Buksan mo ang pinto sa likod sa ganap na 10:00 ng gabi. May ipapadala akong dokumento na kailangan mong itago sa loob ng vault ni Doña Carmen. Kapag nahanap ng audit ang papel na iyon, hindi lang siya mawawalan ng pera. Mapapatunayan din nating siya ang utak sa likod ng huwad na transaksyon. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, dahan-dahan akong kumilos. Ang tunog ng aking mga yabag ay tila mga bulong ng hangin sa gitna ng gabi. Gamit ang susi na ninakaw ko sa bag ni Doña Carmen habang siya ay natutulog. Binuksan ko ang kaniyang vault sa silid-aklatan. Sa loob ng vault, nakita ko ang maraming alahas, mga bundle ng pera, at ang mga titulo ng lupa. Ngunit ang kumuha ng aking pansin ay ang isang maliit na kwadro ng litrato. Litrato ito ng aking asawa noong bata pa siya. Kasama ang isang lalaking kamukhang-kamukha ni Gabriel. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking paligid. Ano ang kinalaman ni Gabriel sa pamilyang Ferrer? Mabilis kong inilagay ang dokumento mula kay Gabriel
at isinara ang vault. Pagtalikod ko, muntik na akong mapatili nang makita ko si Anton na nakatayo sa may pintuan. May hawak na baso ng whisky at nakatingin sa akin ng may pagdududa. Maya, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Malamig niyang tanong. Habang dahan-dahang lumalapit. Ang amoy ng alak ay tila isang babala ng panganib. Naghahanap lang ako ng gamot para sa sakit ng ulo ko. Anton. Pagsisinungaling ko. Habang itinatago ang aking nanginginig na mga kamay sa likod. Tinitigan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay bigla siyang tumawa. Isang tawang puno ng pangungutya. Nakakuha ako ng abiso kanina tungkol sa isang audit sa kumpanya. Mukhang may nagkamali sa accounting. Pero huwag kang mag-alala. Maya, kapag natapos ang audit na iyon, wala ka ng kumpanyang babalikan. Dahil sa Noche Buena, opisyal nang ililipat ang lahat kay Clara at sa anak ko. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting hindi niya maiintindihan. Sana nga. Anton, sana ay makuha niyo ang lahat ng nararapat para sa inyo. Habang paalis siya, naiwan akong nakatayo sa dilim. Ang audit na sinasabi niya ay ang siyang magiging hatol sa kaniyang kasalanan. Ngunit ang tanong tungkol sa litrato sa vault ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Sino ba talaga si Gabriel sa buhay ng mga Ferrer at ang tulong ba niya ay para sa akin? O para sa isang mas malalim na paghihiganti na hindi ko pa nalalaman ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ningning ng kaniyang alahas, kundi sa tibay ng kaniyang kaluluwa sa gitna ng bagyo. Ang mga salitang iyon, na madalas sambit ng aking lola, ay tila isang malamig na himig na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan habang nakaupo ako sa isang liblib na sulok ng parke. Malamig ang ihip ng hangin ngayong umaga, at ang sikat ng araw ay tila nag-aalinlangang dapo sa aking balat. Na tila ba natatakot na baka mabasag ako sa isang maling hawak. Ang bawat tao na naglalakad sa paligid mga pamilyang nagtatawanan. Mga batang naglalaro ay tila mga anino mula sa isang mundo na hindi ko na kinabibilangan. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag sa tuyong damo. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kaniyang pabango, amoy ng malinis na papel at sariwang ulan ay sapat na para bigyan ako ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa akin ng mansyon ng mga Ferrer. Maya. Ang boses ni Gabriel ay kasing lambot ng pelos. Puno ng isang uri ng katapatan na tila ba isang gamot sa aking mga sugat. Umupo siya sa tabi ko. Ngunit napanatili ang isang magalang na distansya. Tumingin ako sa kaniya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na may isang taong nakakakita sa akin, hindi bilang asawa ni Anton. Hindi bilang katulong ni Doña Carmen, kundi bilang si Maya. Nagawa ko na ang iniutos mo. Gabriel, mahina kong simula. Habang pinaglalaruan ang laylayan ng aking lumang scarf, nasa vault na ang dokumento. Pero may nakita ako doon. Gabriel, isang litrato niyo ni Anton noong mga bata pa kayo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na magkapatid kayo? Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng kaniyang paghinga. Ang kaniyang mga mata, na kanina ay puno ng init, ay biglang nagkaroon ng isang anino ng lungkot. Tumingin siya sa malayo, sa mga dahon ng puno na dahan-dahang nalalagas. Hindi kami magkapatid sa dugo. Maya, wika niya. Ang boses ay may halong pait. Ang aking ama ay ang dating driver ni Doña Carmen. Lumaki kaming magkasama ni Anton. Ngunit palagi niyang ipinapaalala sa akin na ako ay isang anak lamang ng katulong. Ninakaw nila ang lahat sa amin, pati ang dangal ng aking ama, bago siya pumanaw. Kaya, nang makita ko kung paano kanila unti-unting dinudurog,
Parang nakikita ko ang sarili kong ama. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Ang kaniyang palad ay mainit at matatag. Hindi ito isang hawak na puno ng pagnanasa, kundi isang hawak na nag-aalok ng proteksyon. Isang pangako na hindi ako mag-isa sa gitna ng laban na ito. Maya, hindi mo kailangang gawin ito para sa paghihiganti ko. Dugtong niya. Ang kaniyang tingin ay nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Gawin mo ito para sa sarili mo. You are more than a servant. Maya, you are a queen who lost her crown, and I am here to help you take it back. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kilig na hindi ko kailanman naramdaman kay Anton. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na atraksyon, kundi ang pakiramdam na sa wakas ay pinahahalagahan ako. Ang kaniyang kabilang kamay ay dahan-dahang inayos ang isang hibla ng aking buhok na tumatakip sa aking mata. Ang dampi ng kaniyang mga daliri sa aking noo ay tila isang kuryente na nagbigay ng kulay sa aking madilim na mundo. Salamat, Gabriel. Bulong ko. Ang aking mga luha ay dahan-dahang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Naglabas si Gabriel ng isang maliit na panyo at maingat na pinunasan ang aking mga luha. Tahan na. Ang mga mata mo ay masyadong maganda para lamang mapuno ng pait. Sa gabi na Noche Buena. Magsisimula ang iyong bagong buhay. Ngunit sa gitna ng aming tahimik na sandali, narinig ko ang tunog ng isang marahas na pagyapak sa tuyong sanga sa likuran ng mga halaman. Mabilis kaming napalingon. Ang anino ng isang tao ay mabilis na naglakad palayo, at ang tunog ng mabilis na pag-alis ng isang sasakyan ay umalingaw-ngaw sa paligid. May nakakita sa atin. Bulong ni Gabriel. Ang kaniyang mukha ay muling naging seryoso at puno ng kaba. Ramdam ko ang biglang paglamig ng aking paligid. Kung ang taong iyon ay tauhan ni Doña Carmen o ni Anton, ang lahat ng aming plano ay maaaring gumuho sa isang iglap. Ang kaba na kanina ay nawala ay muling bumalik. Mas matindi at mas nakakatakot. Kailangan mo nang bumalik. Maya, kumilos ka na parang walang nangyari. Wika ni Gabriel habang tinutulungan akong tumayo. Habang naglalakad ako pabalik sa mansyon, tila bawat puno na aking madadaanan ay may mga matang nakamasid. Pagpasok ko sa pinto, bumungad sa akin si Clara na may hawak na kamera sa kaniyang kamay. Ang kaniyang ngisi ay kasing talim ng isang balisong. Mukhang may bago tayong Noche Buena special na ihahain sa hapag. Maya, siguradong matutuwa si Anton kapag nakita niya ang mga litratong ito. Pangungutya ni Clara habang iwinawagayway ang digital camera. Ang aking puso ay tila bumagsak sa kailaliman ng aking tiyan. Ang ebidensya na dapat sana ay magliligtas sa akin ay tila naging armas na ngayon para tuluyan akong ilubog. Akala mo ba makakalusot ka, isang hamak na asawa na nga lang? Nakuha mo pa kaming pagtaksilan sa gitna ng kalsada. Ang boses ni Clara ay tila isang matalim na tawa ng demonyo na umalingaw-ngaw sa malaking sala ng mansyon. Itinapon niya ang mga litrato sa ibabaw ng lamesang nara, mga litrato namin ni Gabriel sa parke, kung saan tila magkadikit ang aming mga mukha at magkahawak ang aming mga kamay. Sa tabi niya, nakatayo si Anton. Ang kaniyang mukha ay madilim pa sa gabi. Ang kaniyang mga panga ay nagngangalit sa tindi ng galit, na tila ba siya ang ninakawan ng dangal. Maya, sa loob ng 7 taon, tiniis ko ang pagiging tuyot mo. Malamig na wika ni Anton. Ang kaniyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Binigyan kita ng pangalan. Binigyan kita ng marangyang buhay. At ito ang isusukli mo, ang makipagkita sa isang hamak na driver sa likod ko. Nakatayo ako,
sa gitna ng sala. Suot ang aking maruming apron na may mantsa pa ng harina at dugo mula sa inihahanda kong litson para sa kanilang Noche Buena. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at sa matinding pagkamufi na nag-uunahan sa aking dibdib. Habang sila ay nagbibihis ng kanilang mga mamahaling kasuotan para sa piging, ako ay maghapon sa kusina. Tinitiyak na magiging perpekto ang gabi ng kanilang pagtataksil. Hindi iyan ang inaakala nyo. Anton, mahina akong sagot. Ang aking boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Si Gabriel ay isang kaibigan. Kaibigan o kasabwat mo sa pagtatangkang sirain kami, singit ni Doña Carmen habang dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Suot ang kaniyang pulang gown na tila ba siya ang reyna ng kadiliman. Huwag mo kaming lokohin. Maya, alam namin ang lahat, pero huwag kang mag-alala. Dahil ngayong gabi, bago sumapit ang 12:00, matatapos na ang lahat ng paghihirap mo sa bahay na ito. Dinala nila ako sa hapagkainan. Ang mesa ay puno ng mga masasarap na pagkain, ang hamon na binuran ng asukal. Ang keso de bola na nagniningning sa ilalim ng chandelier. At ang alak na kasing pula ng dugo. Ngunit sa gitna ng karangyaan, ang hangin ay amoy lason. Pinilit nila akong maupo sa dulo ng mesa, sa pwestong malayo sa kanila. Tila ba isa akong ketongin na hindi dapat madikit sa kanilang balat. Habang kumakain sila at nagtatawanan, binuksan ni Anton ang kaniyang briefcase at naglabas ng isang saptayliw. Maya, bago tayo magdasal para sa pagsilang ng tagapagligtas, kailangan mo munang pirmahan ito. Wika ni Anton habang inilalapit ang mga papeles sa akin. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan habang binabasa ang pamagat ng dokumento, Voluntary Waiver of Assets and Deed of Absolute Separation. Gusto nilang isuko ko ang lahat ang aking kumpanya, ang bahay ng aking mga magulang, at ang aking karapatan bilang asawa, kapalit ng katahimikan tungkol sa mga litrato namin ni Gabriel. Kung hindi mo pipirmahan iyan, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay nasa lahat ng diaryo at social media ang mga litratong ito. Banta ni Clara habang hinahaplos ang kaniyang tiyan. Gusto mo bang malaman ng mga magulang mo sa probinsya na ang anak nila ay isang makasalanang babae? Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang bawat dekorasyon sa paligid ko ay tila nagsimulang umikot. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malakas na kalansing ng mga kutsara at tinidor. At ang tunog ng bawat segundong lumilipas sa lumang orasan sa dingding. Tumingin ako sa refleksyon ng aking sarili sa isang pilak na tray sa gitna ng mesa. Nakita ko ang isang babaeng pagod, sugatan, at tila wala ng pag-asa. Ngunit sa kailaliman ng aking mga mata, nakita ko rin ang apoy, na itinanim ni Gabriel, ang apoy ng katotohanan na handa ng sumabog. Ngayon na, Maya, pirmahan mo na. Utos ni Doña Carmen. Ang kaniyang boses ay tila isang kumpas ng kamatayan. Huwag mong hayaang matapos ang Pasko na nasa lansangan ka. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Ang aking kamay ay nanginginig habang idinidikit ko ang dulo nito sa papel. Tumingin ako kay Anton. At nakita ko ang isang ngiti ng tagumpay sa kaniyang mga labi. Isang ngiting tila ba nakuha na niya ang lahat ng nais niya. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel, narinig namin ang marahas na pagkatok sa malaking pinto ng mansyon. Isang tunog na hindi nanggagaling sa isang bisita, kundi sa isang taong may dalang hatol. Sino iyan sa ganitong oras, inis na tanong ni Anton habang tumatayo. Pagbukas ng pinto, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakabarong. At sa unahan nila ay si Gabriel.
Hawak ang isang opisyal na dokumento na may selyo ng korte. Ang kaniyang mga mata ay hindi na puno ng lambing, kundi puno ng isang malamig na katarungan. Attorney Gabriel, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Doña Carmen. Narito kami para sa audit. Doña Carmen. Malamig na sagot ni Gabriel. At narito rin ako para ihatid ang isang regalo para sa inyong lahat ngayong Noche Buena. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang bomba na nakatakdang sumabog, habang hawak ko pa rin ang panulat sa ibabaw ng papel. Isang mahalagang tanong ang bumalot sa aking isipan. Ito na ba ang aking kaligtasan? O ito ang simula ng isang gabi na walang sinuman sa amin ang makakalimutan? Ang liwanag ng malaking chandelier sa gitna ng sala ay tila biglang naging masyadong masilaw. Habang ang bawat mata ng mga panauhing kabilang sa alta sosyedad ay nakatitig sa gitna ng kaguluhan, ang mga bulungan ay tila isang kumpas ng mga bubuyog puno ng panghuhusga, gulat, at malisya. Ang mga marangyang damit at mamahaling alahas ng mga bisita ay tila nawalan ng ningning sa harap ng matikas na pagpasok ni Gabriel kasama ang mga kinatawan ng batas. Ano itong kalokohan na ito? Gabriel, umalis kayo rito bago ko tawagin ang mga security. Ang bulyaw ni Anton ay tila isang basag na baso na sumira sa katahimikan. Ang kaniyang mukha ay naging kasing pula ng alak na kaniyang iniinom, at ang panginginig ng kaniyang mga kamay ay hindi na maikakaila. Sa tabi niya, si Doña Carmen ay pilit na pinapanatili ang kaniyang hiya sa harap ng mga kaibigan. Mga mawalang galang na sa inyo. Ito ay isang pribadong pagtitipon. Attorney, wala kayong karapatang pumasok dito nang walang pahintulot. Ngunit hindi natinag si Gabriel. Inilapag niya ang dokumentong may selyo ng korte sa gitna ng hapagkainan. Sa tabi mismo ng litson na kanina lang ay pinagkakaguluhan, ito ay isang search and seizure warrant. Doña Carmen, may sapat kaming ebidensya na ang bahay na ito at ang kumpanyang Ferrer ay ginagamit sa malawakang money laundering at falsification of public documents. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin sa aking paligid. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan sa dulo ng mesa. Ang aking maruming apron ay tila naging isang baluti ng katarungan. Tumingin ako kay Clara, na ngayon ay namumutla at tila nais magtago sa ilalim ng lamesa. Hawak-hawak pa rin ang kwintas ng lola ko na tila ba ito ang kaniyang magiging kaligtasan. Maya, anong ibig sabihin nito? Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila, sigaw ni Anton sa akin. Ang kaniyang boses ay puno ng desperasyon. Sa halip na sumagot ng may takot, kinuha ko ang aking wine glass. Ang tunog ng aking pagtayo at ang pag-ayos ng aking likod ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Anton, ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may pagsamba. Ngunit ngayon ay tinitingnan ko na lamang ng may matinding pait at awa. Hindi na kailangang magsalita. Anton, mahina kong saad. Ngunit ang bawat salita ko ay tila umabot sa bawat sulok ng mansyon. Hayaan nating ang mga dokumento ang magsalita para sa atin. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa akin at iniabot ang isang remote control. Pinindot ko ang isang buton. At ang malaking screen sa sala na dapat sana ay magpapakita ng mga alaala ng pamilya Ferrer ngayong taon ay biglang nagbago. Ang unang lumitaw ay ang recording ng usapan nina Anton at Doña Carmen sa thufang noong gabing madurog ang puso ko. Ang boses ni Anton na nagsasabing isang luma at kupas na kurtina lamang ako ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sapat na para marinig ng lahat ng kanilang mga bisitang mapanghusga. Kasunod nito, ang mga scan ng mga dokumentong may huwad kong pirma. At ang mga resibo ng kondo na binili para kay Clara gamit ang pensyon ni tatay.
Ang bawat pahina na lumalabas sa screen ay tila isang sampal sa mukha ni na Anton at Doña Carmen sa harap ng lahat. Hayop ka, Maya, sinisira mo kami, sigaw ni Clara habang nagtatangkang sumugod sa akin. Ngunit agad siyang naharang ng isa sa mga tauhan ni Gabriel. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bisita na kanina ay tumatawa, kasama nila ay dahan-dahan ng umaatras. Ang mga mukha ay puno ng pandidiri. Ang hiya na pilit na iniingatan ni Doña Carmen ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Muli kong itinaas ang aking wine glass. Ngunit hindi para uminom. Sa halip, dahan-dahan ko itong ibinuhos sa sahig. Sa tapat ng mga paa ni Anton, ang tunog ng pagtalsik ng pulang likido sa mamahaling alpombra ay tila isang huling paalam sa 7 taon ng aking pagiging bulag. Maligayang Pasko. Anton, maligayang Pasko. Wika ko nang may malamig na ngiti. Sana ay nagustuhan niyo ang huling handa ko para sa pamilyang ito. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Biglang humawak sa kaniyang dibdib si Doña Carmen at dahan-dahang natumba sa sahig. Ang kaniyang mga mata ay naniningkad sa tindi ng galit o takot. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Anton na mabilis na tumatakbo patungo sa kaniyang vault, ang vault kung saan nakatago ang huling baraha na maaaring sumira sa aming lahat. Isang putok ang narinig mula sa itaas ng hagdanan. At ang sigaw ng mga panauhin ay naging isang marahas na koro ng kaguluhan. Huwag kang gagalaw. Anton, bitawan mo ang sandata. Ang sigaw na iyon mula sa isa sa mga alagad ng batas ay tila isang malakas na kulog na nagpatahimik sa buong mansyon. Ang matalim na tunog ng pagputok ng baril sa kisame ay nag-iwan ng isang butas sa marangyang disenyo ng bubong. Kasabay ng pagbagsak ng mga piraso ng semento sa ibabaw ng mahabang mesa ng pagkain. Ang amoy ng pulbura ay mabilis na humalo sa bango ng hamon at keso, isang kombinasyon na tila amoy ng isang nabubulok na pangarap. Napatigil si Anton sa tapat ng kaniyang vault. Ang kaniyang kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na baril na kinuha niya sa loob. Ngunit nang makita niya ang mga dulo ng baril na nakatutok sa kaniya mula sa ibaba ng hagdanan, dahan-dahang nawala ang tapang sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang mukha, na dati ay puno ng kapangyarihan at pangungutya, ngayon ay puno na ng isang maruming takot. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kaniyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig na may isang mahinang tunog ng pagsuko. Binitawan niya ang baril at itinaas ang kaniyang mga kamay. Sa isang saglit, ang leon ng mga Ferrer ay naging isang basang sisiw sa harap ng lahat ng kaniyang mga kaibigang kabilang sa mataas na lipunan. Maya, itigil mo ito. Pakiusap. Pag-usapan natin ito. Ang pakiusap ni Anton. Ang kaniyang boses ay gumaralgal at halos hindi na marinig. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kaniya. Ang bawat hakbang ko ay tila isang bigat na dumadagan sa kaniyang dibdib. Habang lumalapit ako, nararamdaman ko ang lamig ng gabi na pumapasok mula sa bukas na pinto. Ngunit sa loob ko, may isang apoy na sa wakas ay natupok na ang lahat ng sakit. Tumigil ako sa harap niya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ang mga matang ginamit niya para dayain ako sa loob ng 7 taon. Kinuha ko ang mga dokumento na pilit niyang pinapirmahan sa akin kanina at dahan-dahan itong pinunit sa kaniyang harap. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila isang musika sa aking mga pandinig. Ang 7 taon ng aking buhay ay hindi kayang bayaran ng kahit anong piraso ng papel. Anton, mahina akong saad. Sapat na para siya lang ang makarinig. Ninakaw mo ang pera ng mga magulang ko. Ninakaw mo ang aking kumpanya.
At sinubukan mong kunin pati ang aking dangal. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sino sa atin ang tunay na pulubi? Para sa anak ko lang ang ginagawa ko. Maya, para sa kinabukasan namin ni Clara. Pagdadahilan pa rin niya, habang tumutulo ang kaniyang mga luha sa kaniyang pisngi. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Ang anak mo, o ang anak na pinangarap ko ring magkaroon, kasama ka, bago mo ako ipinagpalit sa isang babaeng gaya niya. Sa kabilang panig ng sala, si Clara ay pilit na itinatago ang kaniyang mukha sa mga kamera ng mga pulis. Ang kaniyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga kadena na nagpapatunay ng kaniyang kasalanan. Lumapit sa kaniya ang isang babaeng pulis at dahan-dahang pinusasan ang kaniyang mga kamay. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila isang huling tuldok sa kaniyang ambisyon. Samantala, si Doña Carmen ay dahan-dahang inalalayan ng mga paramedics. Gising na siya. Ngunit ang kaniyang mga mata ay walang makitang direksyon. Ang kaniyang hiya, ang kaniyang pangalan na kaniyang iningatan ng higit pa sa kaniyang kaluluwa ay tuluyan ng nadumihan sa harap ng mga taong kaniyang kinatatakutan. Lumapit si Gabriel sa akin at ipinatong ang kaniyang kamay sa aking balikat. Tapos na, Maya. Nakuha na namin ang lahat ng kailangang ebidensya mula sa loob ng vault. Hindi lang falsification, kundi pati na rin ang ebidensya ng ilegal na paglilipat ng mga titulo ng lupa sa probinsya. Tumingin ako sa paligid ng mansyon. Ang bawat sulok nito ay puno na ngayon ng mga pulis at mga kinatawan ng korte. Ang mga bisita ay dahan-dahan nang nagsisialisan. Ang mga bulungan nila ay tila mga huling patak ng ulan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Gabriel, gusto ko nang umalis dito. Bulong ko. Ramdam ang biglang pagod na dumadaloy sa aking buong katawan. Siya. Maya, dalhin na kita sa mga magulang mo. Kanina pa sila naghihintay sa isang ligtas na lugar. Tugon ni Gabriel nang may lambing habang naglalakad kami palabas. Nadaanan namin si Anton na kasalukuyan ng binabasahan ng kaniyang mga karapatan. Huminto ako, sandali, at tiningnan ang malaking Christmas tree sa gitna ng sala. Ang mga ilaw nito ay nagniningning pa rin. Tila walang pakialam sa trahedyang nagaganap sa paligid nito. Maya, huwag mo akong iwan. Maya ang huling sigaw ni Anton na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad palabas. Patungo sa kadiliman ng gabi na ngayon ay tila nag-aalok na ng liwanag. Ngunit bago kami makasakay sa sasakyan, isang opisyal ng audit ang tumawag kay Gabriel, attorney. May nakita po kaming isa pang folder sa lihim na kompartimento ng vault. Tungkol po ito sa inyong ama. At sa tunay na dahilan kung bakit nawala ang kumpanya niyo noong araw. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Gabriel sa aking kamay. Ang kaniyang mukha ay biglang namutla. At ang kaniyang mga mata ay napuno ng isang bagong uri ng sakit. May isa pa palang lihim na itinatago ang pamilya Ferrer, isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng aming nalalaman tungkol sa nakaraan. Muli ba kaming babalik sa dilim? O ito na ang huling susi para sa aming tuluyang paglaya? Ang lahat ng itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay parang isang kastilyong buhangin gaano man ito kagarbo. Isang malakas na alon lamang ang kailangan para ito ay maglaho. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malayo at malalim na bulong habang nakatayo kami sa labas ng presinto. Malamig ang hangin ng madaling araw. At ang langit ay untuntinang nagkakaroon ng bahid ng asul at kahel. Hudyat ng pagtatapos ng pinakamahabang gabi sa aking buhay. Hawak ni Gabriel ang isang lumang folder na kulay kape. Ang mga gilid nito ay sadyang kupas na. Tila ba
Nagdadala ito ng bigat ng ilang dekadang pananahimik. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa kalsada. Nakita ko ang panginginig ng kaniyang mga daliri. Sa loob ay may mga sulat kamay na dokumento at isang lumang patent ng isang makina. Doon nakasulat ang pangalan ng kumpanyang kinuha ng mga Ferrer, ang kumpanyang itinayo ng ama ni Gabriel. Bago siya pinaratangan ng pagnanakaw at ipinakulong ni Doña Carmen, 30 taon na ang nakalilipas. Hindi lang nila kami kinalimutan. Maya, paos na wika ni Gabriel. Ang kaniyang mga mata ay basa ng luha na pilit niyang pinipigilan. Pinatay nila ang dangal ng tatay ko para lang makuha ang kumpanyang ito. At sa loob ng maraming taon, naniwala ako na baka nga nagkasala siya, pero narito ang katotohanan. Ang pirma ni Doña Carmen sa dokumentong naglilipat ng pagmamayari ay peke rin, gaya ng ginawa nila sa iyo. Naramdaman ko ang matinding habag para sa lalaking nasa harap ko. Sa kabila ng kaniyang katalinuhan at katapangan, isa rin pala siyang sugatang bata na naghahanap ng hustisya. Dahan-dahan kong inabot ang kaniyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Ang haplos ng aking palad sa kaniyang malamig na balat ay tila isang pangako na hindi na siya mag-iisa sa kaniyang pagdadalamhati. Ngayon, Gabriel, malaya na ang tatay mo. Malaya na rin tayo. Bulong ko, sa loob ng presinto, maririnig ang palahaw ni Clara. Nakaupo siya sa isang malamig na silyang bakal. Ang kaniyang marangyang gown ay punit-punit na at puno ng mantsa ng luha at dumi. Hindi ako maaaring makulong buntis ako, Anton. Gawin mo ang paraan, sigaw niya. Habang pilit na inaabot si Anton na nasa kabilang selda, ngunit si Anton ay hindi na tumitingin sa kaniya. Nakasandal ang kaniyang ulo sa malamig na rehas. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang lalaking dati ay puno ng yabang. Ngayon ay tila isang basyong walang laman. Wala na ang kaniyang mga koneksyon. Wala na ang kaniyang pera. At higit sa lahat, wala na ang babaeng naging pundasyon ng kaniyang buhay. Wala na tayong pera. Clara, malamig na tugon ni Anton. Ang kaniyang boses ay tila isang tuyong ubo. Pinirmahan ko na ang lahat ng paglilipat ng assets kay Maya bago pa man tayo arestuhin. Wala na tayong kahit ano. Ang sigaw ni Clara ay naging isang marahas na hikbi nang mapagtanto niyang ang kaniyang pinaghirapang pangarap ay naging isang bangungot. Ang kaniyang selfish na pagmamahal ay hindi kayang harapin ang realidad ng kahirapan. Samantala, sa ospital, si Doña Carmen ay nagising sa isang silid na hindi kasing ganda ng kaniyang kwarto sa mansyon. Walang mga katulong na naghihintay sa kaniyang utos. Ang tanging naroon ay isang nurse na nag-aayos ng kaniyang dextrose at ang 2 pulis na nakabantay sa labas ng kaniyang pinto. Ang kaniyang buong buhay na pagtatago sa likod ng hiya ay natapos sa isang malaking iskandalo na pag-uusapan ng buong bansa. Bumalik ang aking atensyon kay Gabriel. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang tunay na ngiti sa kaniyang mga labi, isang ngiting hindi lamang para sa tagumpay, kundi para sa kapayapaan. Maya, saan mo gustong pumunta? Tanong niya. Gusto ko nang umuwi. Gabriel, gusto ko nang makita si tatay at nanay. Gusto kong sabihin sa kanila na maayos na ang lahat. Sagot ko, habang nakatingin sa sumisikat na araw. Sumakay kami sa sasakyan at dahan-dahang iniwan ang madilim na gusali ng presinto. Habang bumabagtas kami sa kalsada, nararamdaman ko ang dahan-dahang pagkawala ng bigat sa aking dibdib. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata sa loob ng 7 taon ay tila dahan-dahang hinuhugasan ng liwanag ng umaga. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin ni Gabriel sa hinaharap.
Ngunit ang mahalaga ay wala na ang mga tanikala na gumagapos sa amin. Ang aming mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang simula ng isang bagong pag-asa. Ngunit bago kami makalayo, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Gabriel mula sa kaniyang opisina. Ang kaniyang mukha ay muling nagbago. Tila may isa pang mahalagang impormasyon na kailangan naming malaman tungkol sa tunay na kalagayan ni Clara at sa sanggol na dinadala nito. Isang katotohanan na maaaring maging huling pako sa kabaong ng pamilya Ferrer. Ang huling kasinungalingan ay palaging ang pinakamapait. Dahil ito ang nagpapatunay na ang lahat ng iyong isinakripisyo ay itinapon mo lamang sa kawalan. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malungkot na himig habang binabasa niya ang mensahe sa kaniyang telepono. Huminto ang aming sasakyan sa gilid ng isang tahimik na kalsada, malayo sa ingay ng presinto at sa gulo ng mansyon. Tumingin siya sa akin, at sa kaniyang mga mata ay nakita ko ang isang uri ng awa hindi para sa akin, kundi para sa lalaking itinuring kong asawa sa loob ng 7 taon. Maya. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng mga doktor sa presinto kay Clara. Simula ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi siya buntis. Maya. Ang lahat ng iyon, ang ultrasound, ang mga medical certificate, pati ang paglaki ng kaniyang tiyan ay isang malaking palabas lamang. Gumamit siya ng mga peking dokumento at isang silicone belly para lokohin si Anton at ang iyong biyenan. Naramdaman ko ang isang matinding katahimikan na bumalot sa loob ng sasakyan. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay tila naging kasing bigat ng isang bato. Isang mapait na tawa ang dahan-dahang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang puno ng pait at hindi makapaniwalang pagkamangha. Sa loob ng maraming buwan, pinaramdam nila sa akin na wala akong silbi dahil hindi ako makapagbigay ng anak. Pinamukha nila sa akin na si Clara ang tagapagligtas ng kanilang pamilya. At sa huli, ang lahat ng iyon ay isa lamang palang maruming scam. Gusto ni Anton ng tagapagmana. At nakuha niya ang isang magnanakaw. Bulong ko habang nakatingin sa malayo. Samantala, sa loob ng madilim at malansang selda, hinarap ni Anton ang katotohanan. Nang sabihin sa kaniya ng pulis na ang kaniyang prinsipe ay hindi kailanman umiral, narinig ang isang marahas na kalabog ng kaniyang mga kamao sa malamig na semento ng pader. Ang kaniyang mga sigaw ng pagsisisi ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ngunit wala nang sinuman ang nakinig. Ang bawat luhang pumatak sa kaniyang pisngi ay tila mga patak ng asidong tumutupok sa kaniyang huling pag-asa. Napagtanto niya na itinapon niya ang isang tunay na hiyas, isang asawang tapat at mapagmahal kapalit ng isang hungkag na pangako. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay patungo sa probinsya. Pagdating namin sa aming lumang bahay, nakita ko si tatay at nanay na naghihintay sa tapat ng pintuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita nila ako, ang kanilang mga mata ay nagningning sa tuwa. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Kinuha ko mula sa aking bag ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang mga dokumento ng bangko na nagpapatunay na bayad na ang lahat ng kanilang utang. Inilagay ko ang mga ito sa mga nanginginig na kamay ni tatay. Tay, Nay, narito na po ang sa inyo. Wala na pong kukuha ng bahay natin. Malaya na po tayo. Wika ko. Habang ang aking boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon, naramdaman ko ang mahigpit na yakap ni tatay. Ang kaniyang balat na amoy lupa at araw ay nagbigay sa akin ng tunay na kahulugan ng tahanan. Salamat, anak. Salamat sa pagtatanggol sa amin. Bulong niya sa gitna ng kaniyang paghikbi.
Ang init ng kaniyang yakap ay tila dahan-dahang nagtatahi sa mga sugat ng aking puso. Sa hapunan ng gabing iyon, hindi kami kumain ng marangyang pagkain gaya ng sa mansyon. Ang ulam namin ay simpleng tuyo, kamatis, at mainit na kanin. Ngunit sa bawat subo, naramdaman ko ang sarap ng kalayaan. Wala nang Doña Carmen na mangungutya. Wala nang Anton na magsisinungaling. Ang tanging naroon ay ang tunay na pagmamahal ng aking pamilya. Pagkatapos ng pagkain, lumabas ako sa beranda at nakita ko si Gabriel na nakasandal sa kaniyang sasakyan. Nakatingin sa mga bituin. Lumapit ako sa kaniya at tumayo sa kaniyang tabi. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay hindi na puno ng kaba, kundi puno ng isang tahimik na pag-unawa. Anong plano mo ngayon? Maya, tanong niya. Habang dahan-dahang lumingon sa akin, gusto kong bumalik sa pag-aaral. Gabriel, gusto kong palaguin ang kumpanya ko sa tamang paraan. At gusto kong matutunang mahalin muli ang aking sarili. Sagot ko nang may determinasyon. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Kung kailangan mo ng kasama sa paglalakbay na iyon, alam mo kung nasaan ako. Isang munting ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang anino ng isang tao ang lumitaw sa may tarangkahan ng aming bakuran. Isang babaeng gusgusin, may dalang lumang maleta, at mukhang takot na takot. Nang tumapat ang ilaw sa kaniyang mukha, halos tumigil ang aking paghinga. Ito ay si Clara. Nakatakas siya sa presinto sa tulong ng isang hindi kilalang tao. At ngayon, narito siya sa harap ko. Nagmamakaawa, Maya. Patawarin mo ako. Kailangan ko ng tulong mo. Pinagtatangkaan nila ang buhay ko. Bulong ni Clara. Habang dahan-dahang bumabagsak sa kaniyang mga tuhod sa gitna ng maputik na daan, bakit siya narito at sino ang mga taong tinutukoy niyang nais pumatay sa kaniya? Ang aming paglalakbay patungo sa katahimikan ay tila muling mahaharap sa isang malaking pagsubok. Maya, tulungan mo ako. Pakiusap. Ikaw lang ang kilala kong may mabuting puso. Papatayin nila ako. Maya, ang boses ni Clara ay tila isang gasgas na plaka. Paos at puno ng panginginig habang nakasubsob siya sa putikan sa tapat ng aming tarangkahan. Ang kaniyang marangyang damit na dati ay nagniningning sa ilalim ng chandelier ay isa na ngayong maruming basahan. Punit-punit at may mga mantsa ng grasa at lupa. Wala na ang kwintas ng aking lola. Tila ninakaw na rin ito sa kaniya ng mga taong kinatatakutan niya. Dahan-dahan akong humakbang pababa ng beranda. Naramdaman ko ang pagpigil ni Gabriel sa aking braso. Ang kaniyang hawak ay puno ng babala at pag-aalala. Ngunit tiningnan ko siya at dahan-dahang inalis ang kaniyang kamay. Hindi dahil sa magpapadala ako sa awa, kundi dahil kailangan kong harapin ang aninong ito bago ko tuluyang isara ang pinto ng aking nakaraan. Sino ang naghahabol sa iyo? Clara, mahina akong tanong habang nakatayo sa harap niya. Ang liwanag ng poste sa labas ay nagbibigay ng mahabang anino sa aming pagitan. Ang mga taong pinagkakautangan ko. Hikbi niya. Ang kaniyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng takot. Ang mga taong nagpautang sa akin para sa lahat ng mga peking dokumento. Para sa marangyang buhay na ipinakita ko kay Anton. Ngayong wala na siyang pera. Ako ang hinahabol nila. Maya, pakiusap. Itago mo ako. Tiningnan ko ang babaeng nasa paanan ko. Ito ang babaeng kumutya sa akin. Ang babaeng dumura sa aking dangal at nagnasa sa aking kumpanya. Ngunit habang nakatingin ako sa kaniya, wala akong naramdamang kahit anong tamis ng paghihiganti.
Ang tanging naroon ay isang malalim na pagkamuhi na nauwi sa matinding awa. Napagtanto ko na ang pinakamalaking parusa para kay Clara ay hindi ang kulungan, kundi ang katotohanang kailangan niyang lumuhod sa harap ng taong sinubukan niyang sirain. Hindi kita itatago, Clara. Malamig kong saad. Naramdaman ko ang kaniyang biglang pagtingala. Ang kaniyang mga mata ay puno ng desperasyon. Dahil ang pagtakas ay hindi kailanman naging sagot sa mga kasalanan. Ngunit tatawag kami ng mga autoridad para protektahan ka mula sa mga taong iyon. Haharapin mo ang batas. At doon ka magiging ligtas. Narinig namin ang tunog ng mabilis na pagdating ng mga sasakyan sa di kalayuan. Ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay dahan-dahang tumama sa aming mga mukha. Si Gabriel na pala ang tumawag sa kanila kanina pa. Habang inaalalayan ng mga pulis si Clara na tumayo. Lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Bakit? Maya, bakit mo pa rin ako tinutulungan pagkatapos ng lahat? Tanong niya. Ang kaniyang boses ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng hangin. Dahil hindi ako ikaw. Clara, sagot ko ng may katatagan. At dahil ang kapayapaan ko ay hindi nakadepende sa iyong paghihirap, kundi sa aking kakayahang magpatawad at magpatuloy. Pinanood ko ang paglayo ng sasakyan ng pulis hanggang sa ang mga ilaw nito ay maging maliliit na tuldok na lamang sa dilim. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib, isang buntong hininga na nagdala ng 7 taon ng sakit. Puyat at pait. Kinabukasan, lumabas ang balita sa lahat ng diaryo. Ang pamilya Ferrer ay tuluyan ng bumagsak. Si Anton at Doña Carmen ay nahaharap sa mga kasong hindi na nila matatakasan. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay kinuha na ng bangko. Ang bawat dekorasyon ng Pasko sa bahay na iyon ay dahan-dahang inalis. Tila ba binubura ang lahat ng bakas ng kanilang pag-iral. Nakatayo ako sa hardin ng aking mga magulang. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Lumapit si Gabriel at tumayo sa aking tabi. Inabot niya sa akin ang isang maliit na pelos na kahon. Narecover ito ng mga pulis mula kay Clara. Wika niya, nang buksan ko ito. Nagniningning sa loob ang kwintas ng aking lola. Dahan-dahan ko itong hinawakan. Ang lamig ng ginto ay tila nagbigay ng init sa aking palad. Ito ang huling piraso ng aking pagkatao na nawala. At ngayon ay nagbalik na sa akin. Salamat sa lahat. Gabriel, wika ko habang nakatingin sa kaniya. Wala iyon, Maya. Ang totoo, ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako ay naging tulay lamang. Sagot niya habang ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Tumingin ako sa langit. Sa malawak na asul na abot tanaw. Alam ko na ang daan patungo sa paghilom ay mahaba pa. Marami pa akong gabing iisipin ang mga nangyari at marami pa akong luhang ititigil. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Dahil alam ko na sa bawat paglubog ng araw, may darating na bagong umaga na puno ng pag-asa. Dahan-dahan kong isinuot ang kwintas ng aking lola. Ang bawat butil nito ay tila isang paalala na sa gitna ng mga doornat ng isang masakit na kahapon, maari tayong bumuo ng isang mas matatag at mas magandang bukas. Halika na, Maya. Tawag ni nanay mula sa loob ng bahay. Handa na ang almusal. Ngumiti ako at humakbang patungo sa loob ng aming tahanan. Isang tahanang puno ng katotohanan, pagmamahal at kapayapaan. Sa wakas, ang aking Pasko ay tunay na naging maligaya.